Ang Mexico ang bansang labis na apektado ng droga. Sa modernong panahon, ang Sinaloa Cartel ni Goodman ang ganap na naghahari sa merkado nito. Gayunpaman, may isang reyna ng droga na kinatatakutan din niya ng bahagya. Ang pelikulang ito ay batay sa kanyang imahe. Ikinukwento kung paano si Teresa, na isinilang sa kahirapan, ay unti-unting bumuo at kumontrol sa pinakamalaking imperyo ng droga sa kanlurang hemisphere. Nanggaling sa kahirapan, si Teresa, noong bata pa, ay nagpapalit ng dayuhang pera sa mga lansangan ng Sinaloa, Mexico. Dito niya nakilala ang kanyang kasintahang si Guero. Agad na nabighani si Gesso sa ganda ni Teresa. Masaya silang nag-uusap nang dumating ang manyak na amo ni Teresa. Sinabihan siyang magtrabaho ng maayos at sinamantala ang pagkakataong hipuin siya. Hindi na nakatiis si Gesso. Hinawakan ang ulo ng amo at malakas na inihampas sa takip ng kubo. Dahil sa pagiging lalaki niya, nahulog ang loob ni Teresa sa kanya. Kaya't nagsimula silang mag-date pagkatapos nilang magkasama ni Gesso. Nagkasundo ng husto si Teresa at ang asawa ng pinsan ni Gesso, na naging dahilan para sa kanyang pagiging palaboy mula pagkabata. Parang nasa bahay si Teresa sa unang pagkakataon. Pakiramdam niya may patutunguhan ang buhay niya. Si Gesso ay isang maliit na drug dealer na nagtatrabaho para sa kanyang ninong na si Don. Ngayon, dinala ni Gesso si Teresa para ipakilala sa kanyang ninong. Pagdating sa party, sinabihan ng mga tauhan ng ninong si Gesso at ang kanyang pinsan, si Glazer, na pumunta sa conference room para magkita. Sa ngayon, masayang-masaya si John. Hindi na siya kontento sa negosyo ng droga. Sinabi niya sa kanyang kanang kamay na si Chris na nagdesisyon siyang tumakbo bilang gobernador ng Sinaloa. Para mapanatili ang magandang imahe sa publiko, nagdesisyon siyang kasama ang kanyang asawang si Mila na magretiro sa likod ng eksena. Ang pagbibigay ng negosyo ng droga kay Chris ay ikinatuwa niya ng labis. Sa puntong ito, pumasok sina Gesso at Glaser. Masaya ang lahat. Binabati kita sa maunlad na negosyo ng korporasyon. Samantala, itinuro ni Gesso si Teresa at ipinakilala siya sa kanyang ninong. Ang asawa ng pinsan ni Gesso na si Brenda ay isang babaeng simple ang pag-iisip. Pilit niyang hinayla si Teresa para maglibot sa mansyon ng ninong. Habang nasa banyo si Brenda, hindi sinasadyang narinig ni Teresa na nagtatalo ang ninong na si John at ang kanyang asawang si Mila. Tutol na tutol si Mila sa pagtakbo ni John bilang gobernador, at gusto niyang talikuran niya ang kanyang negosyo. Gusto niyang magretiro ang unang ginang sa likod ng eksena. Pero determinado si John. Nagalit si Mila at nagmungkahi ng paghahati ng ari-arian. Humingi si Mila kay John ng supply para makapunta siya sa Texas, USA para magnegosyo, at para makalayo kay John hanggat maaari. Lahat ng ito ay hindi sinasadyang narinig ni Teresa. Ang masasayang araw ay laging mabilis lumipas. Isang araw, masayang namimili si Teresa. Pag-uwi niya, nakita niyang sugatan si Gesso na nakaupo sa loob ng bahay. Seryosong sinabi ni Gesso sa kanya, "Inambus tayo. Maliban sa'yo, lahat ay patay na." Hindi alam ni Gesso kung ano ang mangyayari sa kanya sa hinaharap. Inihanda niya ang pera at pasaporte para kay Teresa. Binigyan siya ng telepono at sinabi sa kanya, "Kung tumunog ang teleponong ito, ibig sabihin, patay na ako. Pumunta ka sa lugar na inihanda ko." Sa huli, binigyan niya ito ng isang kwaderno. "Kung mapanganib ka, dalhin mo ang kwadernong ito kay John. Poprotektahan ka niya." Gulat na gulat si Teresa nang marinig niya ang mga ito, ngunit tinitigan niya ang baril ni Gesso. Naglakas loob pa rin siya at kinuha ito, at sinabi sa kanya na turuan siyang bumaril. Ang araw na pinakakinatatakutan niya ay dumating na. Si Teresa, na nagtatampisaw, ay nakarinig ng tunog ng telepono sa ibaba. Nagmamadali siyang bumaba at taranta na sinagot ang telepono. Isang boses sa kabilang linya ang nagsabi sa kanya na si Gesso ay namatay na. Umalis ka na agad sa bahay. Tumakbo ng mabilis si Teresa palabas ng bahay at tinawagan si Brenda. Hindi pa nakakapag-reak si Brenda. Pumasok na ang dalawang asasin sa bakuran. Agad niyang isinigaw ang pangalan ni Glacier. Ngunit abala si Glacier sa pakikinig ng musika kaya hindi siya nakapag-react. Nasa likod na ni Brenda ang asasin. Nagmamadali niyang sinabihan ang kanyang anak na magtago sa aparador. Sinabi ni Teresa na huwag kang maingay, pupunta na kami dyan. Sabi ng killer, ninakaw ni Gesso at ng pinsan niya ang pera ng boss. Bigla na lang niya tinaga ang daliri ni Glacier. Nakarating si Teresa sa bahay ni Brenda. Tumawag siya at sinabing lumabas si Brenda sa likod. Nang akyatin nila ang bakod at makasama si Teresa, binaril ng killer si Glacier at namatay. Nakita ito ni Brenda at sumigaw sa takot. Nakita sila ng killer at hinabol.
Agad na pinaandar ni Teresa ang sasakyan. Dinala niya si Brenda at ang anak nito sa gitna ng mga bala ng killer at bumilis ang takbo. Labis na nagulat si Brenda kaya't nawala siya sa sarili. Pero si Teresa, nakakapagtakang kalmado, sinabi niyang sumama sila sa kanya sa ligtas na lugar na inayos ni Guerrero. Pero hinarang sila ng mga hitman kasama ang kanilang mga tauhan. Bumaba ang mga hitman sa sasakyan at nagsimulang magpaputok. Sa gitna ng panganib, inapakan ni Teresa ang gas at pinaatras ang sasakyan. Bumangga ang mabigat na GMC sa sasakyan ng mga hitman. Hinarang ang daan sa likod. Sinamantala ni Brenda ang pagkakataon para takbuhan ang kanyang anak. Sinindihan ni Teresa ang gasolina at pinasabog ang sasakyan, nagtangkang tumakas. Mula sa pinangyarihan, nakaligtas ng bahagya. Nawalan ng komunikasyon sina Teresa at Brenda, mag-isa. Nakarating si Teresa sa ligtas na lugar na inayos ni Gesso. Kumalma siya at kinuha ang kanyang aklat ng pera at pasaporte. Pagkabukas pa lang niya ng aklat at maghahanda ng tumingin, hindi niya alam kung paano. Nasundan siya ng dalawang asasin hanggang dito. Sinugod ng asasin si Teresa at sinampal siya kaya siya'y natamba. Pagkatapos, kahit natutol ang kanyang kasama, gusto niyang gahasain si Teresa bago siya patayin. Sinamantala ni Teresa ang pagkawala ng katinoan ng asasin. Binuksan niya ang kanyang bag at kinuha ang baril na iniwan ni Gesso at binaril siya, kaya bumagsak siya sa lugar. Pagkatapos, kinontrol niya ang kanyang kasama at tumakas dala ang bag. Si Teresa ay nagtago sa isang kanto ng kalye ayon sa bilin ni Guerrero. Tumawag siya sa kanyang ninong. Mabilis na nagmaneho si Ninong John para puntahan siya. Matapos ang ilang paghahanap, natagpuan niya si Teresa. Napilitan si John na pumayag na dalhin si Teresa sa Amerika. Nakaupo sa kotse ni John, si Teresa ay halos biglang bumagsak mula sa masayang buhay, patungo sa impyerno. Ang mahalaga ay hindi pa rin niya alam kung ano ang nangyari. Sa gitna ng daan, bumaba ng sasakyan si John at ang driver para tumawag. Naramdaman ni Teresa na may kakaiba. Sa pagtingin sa mukha ni John, alam niyang maaaring pinagtaksilan siya. Para maiwasan, agad na tinutukan ni Teresa ng baril si John at sinabihan ang driver na huminto, pero nagpatuloy pa rin sa pagmamaneho ang driver. Lalo pang nakasiguro si Teresa na pinagtaksilan siya kaya binaril niya ang driver. Nawalan ng kontrol ang sasakyan at tumagilid sa gilid ng kalsada. Hirap na nakalabas si Teresa sa sasakyan. Naipit si John sa ilalim ng sasakyan at hindi makalabas. Hindi na nagtitiwala si Teresa kay John. Kinuha niya ang bag at ang notebook at naghandang tumakas ng mag-isa. Nang makita ang tensyonadong mukha ni John, napagtanto ni Teresa na napakahalaga ng notebook na ito. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang naglakad. Nakarating siya sa isang repair shop ng mga sasakyan. Nagulat ang may-ari nang makita ang babaeng ito, at ginamit ang alak na may alakdan para gamutin ang sugat niya sa paa. Nagpasalamat si Teresa sa kanya, pagkatapos ay pumunta siya sa banyo para maghilamos. Biglang may ingay sa labas. Alam niyang may dumating para hulihin siya. Agad niyang kinuha ang kwaderno at itinago sa isang sulok sa bubong. Sa sandaling ito, sinira ng mga dumating ang pinto at sapilitang kinuha si Teresa. Hindi niya alam kung gaano katagal bumiyahe ang sasakyan. Dinala si Teresa sa isang bodega. Maraming babae na ang nakakulong dito. Inilagay siya ng isang malaking lalaki sa isang upuan. Isinara ang tarangkahan at umalis. Pagkatapos ng ilang sandali, isang babae ang pumasok. Nagulat si Teresa nang matuklasan na asawa pala ito ni John Mila. Sa pagkakataong ito, dinala na si Teresa sa Amerika. Pagod at inaantok, nakatulog si Teresa at gin-icing ng isang babae. Binato siya ng isang piraso ng tinapay na parang hayop. Bumangon si Teresa at tumingin sa paligid. Natuklasan niyang ang lugar na ito ay puno ng mga babaeng nakakulong. At may mga tauhan na may dalang baril na nagbabantay. Naisip niya dahil sa relasyon niya kay Gesso. Kahit papaano ay mayroon siyang koneksyon kay Mila. Nang magtangka siyang makipagkita kay Mila, hindi niya inaasahang babarilin siya ng gwardya. Pinabagsak siya nito sa lupa. Sa gitna ng pagkalito at kawalan niya ng magawa, may isang babaeng lumapit at nag-abot sa kanya ng panyo. Ipinakilala ng babae sa kanya ang sitwasyon doon. Lumabas na ang mga babae roon ay pawang ipinadala ni Mila para lumunok ng droga at magdala nito, na karaniwang tinatawag na mula. Ang babae ay nakalunok na ng droga at naghahanda ng maghatid. Habang nag-uusap sila, biglang pumutok ang droga sa loob ng katawan niya. Bumagsak ang babae sa kinatatayuan niya, at dali-daling humingi ng tulong si Tisa. Pero hindi tinulungan ng mga taong ito ang babae. Sa halip, direkta nilang hiniwa ang tiyan niya. Gusto nilang sulitin ang pagkakataon habang hindi pa nawawala ang bisa ng droga para makabawi. Habang ginagawa iyon, tumatawa pa si TN7, talagang walang puso. Nang marinig ni Mila ang balita,
Dali-dali siyang pumunta dahil nagmamadali ang kliyente sa order. Masasayang ang lahat kung nabasag ang droga sa loob ng katawan. Pinagsabihan niya ang mga tauhan niya na mag-isip ng paraan. Pagkatapos, nakita niya si Teresa at tinanong, "Bakit ka hinahanap ng asawa ko?" Marami siyang tawag sa akin. Dahil tinulungan ko si Teresa na hanapin ang kanyang kwaderno na tanging antang-antang niya. Nagpumilit pa rin siyang walang alam, kaya nawalan na ng pasensya si Mila. Inutusan niya ang mga tauhan niya na hulihin si Teresa at maghanda ng ituturok para tanungin. Mabilis na nag-isip si Teresa at sinabing kaya niyang tulungan siyang maghatid ng droga. Dahil nasira ang droga kanina, siguradong naghahanap kayo ng ibang maghahatid ng kargamento palabas. Talagang nag-aalala si Mila kaya pumayag siyang subukan niya. Kaya lumunok si Teresa ng 23 pakete ng droga sa harap ni Mila. Alam niyang isinusugal niya ang buhay niya. Dahil kapag nasira ang droga, siguradong magiging kape siya at mamamatay. Lumulunok ng 23 pakete ng droga. Si Teresa ay nasa bingit ng kamatayan. Ang mga tauhan ni Mila James ay nagsimulang magmaneho ng mabilis. Malapit nang lumipad ang eroplano ng kliyente. Kung mahuhuli pa, hindi na aabot. Sa ganitong sitwasyon ng kagipitan, natatandaan pa rin ni Teresa ang kanyang pekeng impormasyon para hindi siya mahalata ng pulis. Kapag kinukumpara ang mga pahayag, ngunit ang daan sa harap ay sarado dahil sa pagkukumpuni. Alam ni Dean na hindi na aabot. Sinabihan si Teresa na isuka na ang droga at huwag nang ituloy ang pag-deliver. Hindi inaasahan, tumanggi si Teresa. Iniisip ni Dean na ito ay isang pagkakataon. Nang makita ni Dean na determinado siya, umikot siya at dumaan sa ibang daan. Sa daan, lumampas sa napakaraming pulang ilaw, at nang malapit na sa airport, pumutok ang gulong. Hindi sila nagtagal at iniwan agad ang sasakyan para tumakbo. Sa wakas, nakarating sila sa airport sa tamang oras at nakalusot sa seguridad ng airport. Sa unang pagkakataon bilang tagapaghatid, medyo kinabahan si Teresa. Buti na lang, ang metal detector ay hindi nakadiskubre ng droga sa katawan niya. Pumasok ang dalawa sa lobby at naghanap ng bodega. Agad na isinuka ni Teresa ang lahat ng droga. Sa huling minuto bago sumakay sa eroplano, ang transaksyon ay natapos ng palihim. Sa pagbalik, hindi maiwasan ni James na humanga sa kalmado at tapang ni Teresa. Pagbalik sa bodega, nagdesisyon si Teresa na ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa industriya ng droga. Hinahanap pa rin ni John ang kinaroroonan ni Teresa nang pumasok ang kanyang tauhan na si Chris para mag-ulat. Hindi namin nahanap si Teresa, pero sa pamamagitan ng pag-locate sa telepono, natuklasan namin ang kinaroroonan ni Brenda, ang asawa ni Glasser. Agad na inutusan ni John ang mga tauhan niya na patayin siya. Matagal nang nasira ang relasyon ni Mila at ng kanyang asawang si John. Humanap siya ng financial lawyer para maghanda sa pagbili ng ilang kumpanya ng transportasyon para makatakas kay John. Nagpuslit ng droga mula Colombia at siya mismo ang nagdala. Alam ng abogado na drug dealer si Mila, pero dahil sa laki ng kikitain kay Mila, nagdesisyon pa rin siyang tulungan si Mila sa mga bagay na ito. Nagpadala rin si Mila ng tao para imbestigahan ang background ni Teresa. Pero maliban sa pagiging saksi niya nang ipapatay ni Don si Glasser, wala nang kainahinala. Mas lalong nagtaka si Mila kung bakit nag-abala si Don na hanapin siya. Pagkatapos ng matagumpay niyang pagpuslit ng droga, na-promote si Teresa ni Game. May sarili na siyang higaan at nakakatulog kasama ng ibang mga nagpupwesto. Nabawi rin niya ang kanyang mga gamit at telepono. Agad binuksan ni Teresa ang kanyang telepono para pakinggan ang voice message ni Brenda. Matapos mawala si Shete, baliw na raw sila sa paghahanap sa kanya. Sa mga oras na ito, nagtatago pa rin si Brenda kung saan-saan. Natunton na ni Chris ang lokasyon niya gamit ang GPS. Dati nang sinabi ni Gesso na ang mga telepono nila ay may GPS. Humiram si Teresa ng telepono para tawagan si Brenda at sinabihan itong itapon agad ang kanyang telepono. Sa sikretong lugar na napagkasundoan nila, dali-daling itinapon ni Brenda ang kanyang telepono. Pagkaangat niya ng ulo, dumating na ang humahabol na sasakyan. Hinayla ni Brenda ang kanyang anak para tumakas sa isang restaurant. Binasag din ni Teresa ang kanyang telepono at itinapon sa basurahan. Pumasok si James sa bodega. Kailangan niya ng magdadala ng droga. Si Teresa ay nagkusang magtrabaho. Pinagbawalan siya ni James na magpaka-aktibo. Kung hindi, mapapansin siya ni Mila at hindi na siya makakatakas pa rito. Alam ni Teresa na may magandang intensyon si James, kaya hindi na siya yumangal. Ngunit nakita na ni Mila ang lahat sa pamamagitan ng CCTV. Tinawagan si James at inutusan siyang isama si Teresa sa misyon. Napilitang bumalik si James at tinawag si Teresa.
Sinamahan niya si Teresa sa lugar. Binigyan si Teresa ng telepono at sinabihan siyang magbantay sa paligid. Kung may anumang galaw, tumawag agad para mag-report. Siya at ang dalawang taga-deliver, papasukin niyo sa bodega ng droga. Teresa, tawagan mo si Brenda at sabihin mong bumili siya ng cellphone. Iwan niya ang numero sa reception ng Barbero. Pagkatapos, maghanap kaagad ng smuggler na magdadala sa inyong mag-ina sa Dallas. Nagulat si Brenda nang malaman niyang nasa Dallas si Teresa. Pagkababa niya ng telepono, biglang dumating ang mga pulis. Hinayla si Teresa pababa ng sasakyan, itinulak siya sa ibang sasakyan, at umalis. Huminto ang sasakyan, sinimulan ng dalawang pulis na tanungin si Teresa. Tinanong nila siya kung bodega ba ng droga ang lugar na iyon, kung si Mila ba ang amo niya, at kung hindi siya magsasalita ng totoo, makukulong siya habang buhay sa federal. Ipinilit ni Teresa na galing siya sa Mexico at naghahanap lang ng trabaho rito. Nagalit ang mga pulis at sinimulang suntukin at sipain si Teresa. Tinatapakan ang ulo niya. Pinipilit siyang isumbong na si Mila ang amo sa bodega ng droga. Kalmado lang si Teresa. Alam niyang kung gusto niyang magtrabaho sa industriyang ito, hindi siya pwedeng maging isang impormante. Ipinilit niyang naghahanap lang siya ng trabaho. Dahil walang makuhang impormasyon, ibinaba ng mga pulis si Teresa sa sasakyan. Biglang lumitaw si Mila na naghihintay doon. Lumapit si Mila at sinabi sa kanya, "Kahapon, napakatapang mo nang lunukin mo ang droga. Sa daan ng paghahatid, nagmamadali ang oras, pero hindi ka nag-atubili. Kailangan kong suriin kung mapagkakatiwalaan ka. Ngayon, alam ko na ang sagot." Lumalabas na ang dalawang pulis na ito ay mga especially iya na binayaran ni Mila. Magkasama silang umarte. Sa puntong ito, dumating si James para sunduin si Teresa. Sa loob ng sasakyan, binalaan muli siya ni James na huwag kunin ang atensyon niya. Nakapasa si Teresa sa pagsubok ni Mila. Nagsimula siyang sumama kay James at natuto tungkol sa pagpapadala ng droga. Pakiramdam niya, ipinanganak siya para gawin ito. Nagsimula siyang magtanong kay James tungkol sa ilang detalye. Pumunta sila sa lugar ng isang buyer na nagngangalang Lopez. Ipinakilala ni James si Teresa sa transaksyon. Lahat sila ay magkakilala. Pagkatapos suriin ang produkto, agad na ibinigay ng mga tauhan ng isang malaking kahon ng dolyar ng US kay James. Gaya ng nakaugalian, kumuha siya ng ilang pera para tingnan. Maingat na pinagmasdan ni Teresa ang buong proseso. Pagkatapos ng inspection, sinabi ni James na walang problema. Si Bao Lopez ay naglalakad sa pagitan ng mga hilera, naglalagay ng pera at naghahanda ng umalis. Sa puntong ito, biglang nagsalita si Teresa at gustong makita ang pera. Nagulat si James at nagtanong kung bakit. Sabi ni Teresa, may kutob siyang may mali, at tama nga siya. Kumuha siya ng isang tumpok ng pera, sinuri, at natuklasang may mga pekeng pera na nakahalo. Sabi ni Teresa, nagpapalit na ako ng foreign currency sa Sinaloa sa loob ng 5 taon. Nang ilabas mo ang pera at itinaas para tingnan, naramdaman ko na agad na may mali. Ang lahat ng dolyar ng Estados Unidos ay tumitimbang ng 1 gramo. Ngunit ang isang ito ay malinaw na mas magaan. Namangha si James at nagtaka kung bakit hindi niya napansin. Sabi ni Teresa, dito raw ako nabubuhay. Ipakita mo kay James ang peklat sa pamamagitan ng pag-aayos ng buhok mo. Nagkamali ako noon, ito ang parusa ko. Hindi na ako magkakamali ulit. James, tawagin mo si Lopez. Sabihin mo sa kanya na gusto mong timbangin ang pera. Galit na galit si Lopez, binunot ang baril at itinutok kay Teresa. Sabi niya kung nagkamali ka, magbabayad ka. Kalmado lang si Teresa at pumayag na harapin ang akusasyon sa gitna ng tensyonadong sitwasyon. Tinimbang ni James ang isang papel, kulang nga ng 1 gramo. Nagulat din si Lopez, bakit kaya? Sinabi ni James kay Teresa na humanap pa ng isa. Mabilis na nakahanap si Teresa ng isa pang peking pera at ibinigay kay James. Kahit timbangin, kulang pa rin ng 1 gramo. Wala nang masabi si Lopez. Galit na galit si Reyes, binunot ang baril at tinanong siya. Mabilisang sumumpa si Lopez na wala siyang alam. Karaniwan, ang pera ay hawak ng mga tauhan niya. Hindi pa tapos magsalita, mabilisang nagpaliwanag ang tauhan niya na hindi siya, at kinuha ang susi ng bahay at sinabing pwede nilang halughugin ang bahay niya kahit anong oras. Sabi ni Teresa, ang mga taong nakilala niya ay nagtatago ng pera sa kotse, para mas madaling tumakas. Sinimulan nilang halughugin ng maigi ang kotse ng tauhan niya. At totoo nga, sa ilalim ng kotse nakita ang pera na nahulog. Namutla ang mukha ng tauhan niya. Tiningnan ni Lopez ang pera sa kamay niya. Ngayon malinaw na ang ebidensya. Gusto ni Teresa na patawarin siya sa paglustay ng pera ng mga drug dealer. Kung tungkol sa droga,
Tapos na ang buhay niya dahil 2 beses nang nagpakita ng galing si Teresa. Sa pagkakataong ito, inayos ni James na siya mismo ang maghatid. Matapos magbili ng ilang detalye na dapat tandaan, nagmaneho si Teresa ng isang sirang kotse na kayang humandar gamit ang screwdriver papunta sa delivery point sa kalye. Iniulat ng shipper kay John na nakatanggap si Brenda ng tawag. Pagkatapos ay sinira ang telepono at nawala. Ang tawag ay galing sa Dallas, teritoryo ng asawa niya. Naintindihan ni John na si Teresa ay nasa kamay na ni Mila. Sa mga oras na yun, halos wala ng pera si Brenda. Sa wakas, naipasok niya ang kanyang anak sa Dallas ng ilegal. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahirapan, halos bumigay na siya kaya tinawagan niya si Teresa. Sinabi ni Teresa na pumunta siya sa napag-usapang lugar at pupuntahan niya siya doon. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Teresa sa delivery point, pero pagbukas niya ng pinto, isang estrangherong lalaki ang bumungad sa kanya. Sinasabi ng kanyang pakiramdam na may mali. Sinabi sa kanya ni Dean na ang kliyente ay isang babaeng itim. Ipinaliwanag ng lalaki na babalik din ang babaeng itim. Maingat na pumasok si Teresa sa bahay, naghihintay ng pagkakataon na samantalahin ang pagiging abala ng lalaki. Sinimulan niyang suriin ng mabuti ang paligid. At gaya ng inaasahan, sa pamamagitan ng salamin, nakita niya ang babaeng itim na nakagapos sa loob ng silid. Mabilis na nag-isip si Teresa ng paraan para harapin ang sitwasyon. Kinuha niya ang droga at ipinakita sa lalaki para suriin. Pagkatapos ay tahimik niyang binalot ng dyaryo ang kutsilyo. Nagkunwari siyang itinulak ito pababa ng mesa para mahulog sa harap ng babaeng itim. Agad na pinutol ng babaeng itim ang tali. Sinamantala ang pagiging abala ng lalaki at ibinato ang kutsilyo. Tinamaan ang lalaki. Pagkatapos ay binuksan ang drawer. Kumuha ng baril at binaril ang mga kasamahan niyang sumugod sa bahay. Ang mga nagbebenta ng droga ay talagang mararahas. Sa sandaling ito, nakatanggap si James ng tawag mula kay Teresa na nagbabalita kay Mila na may nangyari sa babaeng itim. Pinagalitan ni Mila si Chris ng ilang beses, binaba ang telepono, at naghandang pumunta sa bahay ng babaeng itim para alamin ang nangyari. Hindi nila alam na si Chris ay nasa pinto na ng club ni Mila. Matagal na silang palihim na sinusubaybayan ang mga kilos nila. Pumunta sina James at Mila sa bahay ng kliyente para tanungin ang sugat ni Teresa. Sinimulan nilang tanungin ang sugatang lalaki kung sino ang nasa likod nito. Kaaway ba ito ng grupo ni Eric? Matigas din ang ulo ng mga tauhan at ayaw magsalita. Ipinag-utos ni Mila na dalhin sila. Kasakay pa lang ni Teresa sa sasakyan nang basagin ni Chris ang salamin ng sasakyan. Ginulat siya gamit ang taser at nawalan ng malay, binuhat sa balikat at dinala. Nigal ilibing ng bangkay si Mila sa bahay. Nakatanggap ng tawag ang babaeng itim mula sa kanyang tauhan. Agad siyang bumalik para tingnan ang CCTV at nakita niyang dinala ni Chris si Teresa. Alam niyang babalik si Chris sa Mexico. Sabihin kay James na pigilan si Chris sa Amerika. Ginaising ni Chris si Teresa para iligtas ang kanyang buhay. Nagsinungaling si Teresa na kinopya niya ang laman ng notebook. Kung may mangyari sa kanya, ang kopya ay ipapadala sa Drug Enforcement Administration. Galit na galit si Chris sa mga oras na yun. Tumunog ang sirena sa likod para pigilan si Teresa na magsalita ng walang kabuluhan. Muling itinutok ni Chris ang stun gun sa kanya. Hinarang ng pulis ng Texas ang sasakyan ni Fifi. Nang makitang walang malay si Teresa, akala ni Fifi ay dahil sa bilis ng pagpapatakbo niya. Hindi niya akalain na tatawagin ng pulis ang kanyang pangalan. Napagtanto ni Chris na tauhan ito ni Mila. Hinuli ng pulis si Chris para iligtas si Teresa. Binugbog ng pulis si Chris. Halos patay na siya nang ibigay silang dalawa kay Mila. Pero kalmado pa rin si Teresa. Binalaan siya ni James na hindi na siya suswertehin sa susunod. Sinimulan ni Mila na tanungin si Chris. Sabi ni Chris, sa pagkakataong ito, hindi lang natuklasan kong tinatago mo si Teresa, kundi natuklasan ko rin na malaki pala ang negosyo mo. Hindi itinanggi ni Mila. Gusto niyang malaman kay Chris kung bakit napakahalaga ni Teresa. Pero tinakat lang siya ni Chris na isusumbong ang mga ginagawa niya. Nagtatrabaho ng sarili si John, pero hindi man lang siya natakot. Sa halip, nagbabala pa siya na kapag naging gobernador si John, ipapapatay niya agad si C. Ibibigay niya pa raw si C sa pulis para makakuha ng pabor kung magpapakabait siya at tatahimik. Pagkatapos, babalik daw si Mila sa Mexico para tulungan ang imperyo ng droga niya. Isang sinabi na labis na nakaantig kay Chris. Tapos na ang lahat. Hating gabi na nang sa wakas ay makita ni Teresa si Brenda at ang anak niya. Binigyan niya si Brenda ng kaunting pera at sinabing pumunta sila sa hotel. Kasabay nito, sinimulan na rin ni Mila ang plano niya. Iyon ang paghihiwalay sa grupo ni matandang John mula sa loob. Mila,
kumilos ka na. Ang pinuno ng pamilya ng negosyo, na tauhan ni matandang John, ay nag-uulat ng trabaho. Tumakbo ang anak niya at sinabing may dumating. Mula sa tindahan ng 4S, nagpadala sila ng isang Rolls Royce. Bagong-bago. Pagbukas ng trunk, puno ng pera. Pagkatanggap ni John ng susi, tumunog ang telepono. Sinimulan ng akitin ni Mila ang bawat pamilya ni matandang John. Si Soy Fa ay napakatapat. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, nagpa siya pa ring mag-ulat kay matandang John. Si Teresa ay nasa kamay ni Mila. Ang laki ng negosyo niya ay nakakatakot. Kasama si Mila sa loob ng 25 taon, kilalang-kilala na siya ni matandang John. Sabi ni matandang John, alam ni Mila na tiyak na magsusumbong ako sa'yo. Gusto niyang ako mismo ang matakot, dahil sa tingin ko alam na niya ang tungkol sa notebook ngayon. Itigil agad ang pagde-deliver kay Mila. Ako na ang bahala sa iba. Nagmamadaling tumawag si Chris sa kanyang tauhan para pabalaykan ang mga truck na naghatid na kay Mila. Pagkatapos, isinama niya si Teresa sa labas papunta sa bahay ng kaibigan niya para pumili ng isang damit. Pagkatapos, kinuha ni Dean ang isang mahabang malita. Pagbukas, isang ripple. Nagpunta ang dalawa sa isang mansyon kung saan may isang party. Hinanap ni Dean ang isang babae at binigyan si Teresa ng isang elektronikong aparato. Sinabi niyang isuot niya ito. Hindi maintindihan ni Teresa at nagtanong kung ano ito. Sumagot si Dean na ito ay isang aparato na nagtataboy ng ibon, hindi pa rin maintindihan ni Teresa. Ngunit dinala na ng babae si Teresa sa loob ng villa, napakaingay sa loob. Nalilito si Teresa na naglalakad-lakad, tahimik na pumunta sa isang liblib na lugar. Ikinabat ang aparato at binabantayan ang lahat sa loob. Naghintay ang mga tauhan ni Mila hanggang hating gabi, hindi dumating ang inaasahang truck ng kargamento. Bukod pa rito, hindi rin makontak ang anak ni Mila. Nang malaman ni Mila, tinawagan niya agad si Lolo John. Pinutol na ni Lolo John ang supply niya, at pinagbawalan ng anak niyang makipag-usap kay Mila. Umaasa siyang sa dalawang paraang ito, sesuko si Mila, para lumapit at magmakaawa sa kanya. Hindi dumating ang mga kargamento sa oras, kaya nag-aalala na ang mga mamimili. Sinabi ni Mila sa mga tauhan niya na sabihin sa kanila na malapit na, darating din ang mga kargamento. Samantala, nagtatago si Brenda sa isang maliit na motel at paubos na ang pera niya. Bilang isang Mexican, syempre, bihasa siya sa pagbebenta ng droga. Isang sulyap lang, nakita niya agad ang isang maliit na drug dealer na nakatayo sa gilid ng kalsada, at walang bumibili sa kanya. Kinausap siya ni Brenda, itinuro niya ang mali sa paraan ng pagbebenta niya. Sinabi niya sa matabang lalaki na sumunod sa akin para makita niya kung paano magbenta ng droga ang mga Sinaloa. Dinala ng matabang lalaki si Brenda sa bar sa sentro ng syudad. Nag-aalala siya na delikado roon at baka mahuli sila. Hindi iyon pinansin ni Brenda. Kinuha ang droga at pumasok sa bar. Sa Mexico, madalas pumunta si Brenda sa mga bar kaya madali niyang makilala kung sino ang kailangan ng droga. Habang nag-aalala pa rin si Glacy na naghihintay sa labas. Bumalik si Brenda sa kotse nang may kumpiyansa. Naibenta na niya ang lahat ng droga. Nagulat si Glacy at hindi makapagsalita. Nakatanggap si Teresa ng mensahe mula kay James. Pinapapunta siya sa master bedroom sa dulo ng hallway sa kaliwa. Dali-daling hinanap ni Teresa ang silid, pero walang tao sa loob. Habang naglilibot siya, tumawag si James. Pinapabuksan niya kay Teresa ang manhole sa sahig, buksan ang bird repeller, ilagay sa kanal, at takpan ulit. Katatapos lang ilagay ni Teresa nang may dalawang lalaking pumasok na may kasamang lalaki. Tinali nila ang lalaki at umalis. Sinubukan ni Teresa na lumabas, pero hindi kalakihan ang silid. Napansin pa rin siya ng lalaki. Napilitang lumabas si Teresa para tanungin ang mga lalaki kung bakit nila ginagawa iyon sa kanya. Ayaw sumagot ng lalaki. Sinabi lang niya sa kanya na umalis na agad. Sa pagkakataong ito, may kabutihan pa rin si Teresa at sinubukang tulungan ang lalaki na makawala sa pagkakatali. Alam ng lalaki na walang saysay ang lahat, hindi ito mabubuksan. Sinabi niya sa kanya na umalis na agad at hindi niya sasabihin sa kahit kanino na napunta siya roon. Napilitang bumalik ng tahimik si Teresa sa sala. Pinindot ni James ang button ng aparato na nagtataboy ng ibon at nagsimulang gumana. Ang ultrasonic wave na lumabas ay nagdulot ng ingay sa mga ibon sa bakuran. Nagmamadaling lumabas ang may-ari ng bahay para tingnan, lumalabas na siya pala ang kalaban ni Mila. Pinuno ng isa pang sindikato ng droga. Nakatuon kay Eric ang baril ni James, pero hindi pa rin niya ito pinaputok. Nag-aalalang pinapanood ni Teresa ang lahat ng ito. Nag-text si DM na lumabas siya pagkatapos nilang magkita. Itinuring na ni DM si Teresa bilang kapamilya at nagsimulang magpaliwanag ng sitwasyon. Lumabas na kalahati lang ng Dallas ang hawak ni Mila. Ang kalahati ay kontrolado ng sindikato ni Eric.
Isa lang upahang tauhan ng Eric na ito ng sindikatong iyon. Balak ni Mila na sakupin ang buong Dallas balang araw. Sa puntong ito, ipinakita sa screen si Eric na pinahihirapan ng lalaki hanggang sa mamatay. Pauwi, sinabi ni James kay Teresa na akala niya ba misyon ang pinuntahan niya ngayon. Hindi. Ang misyon mo ay pag-aralan ang trabahong ito. Pinutol ni John ang supply, nagmamadali ang mga kliyente, nababaliw na si Mila. Sinimulan ni Mila tawagan ng cartel sa Colombia, pinagmamadali silang magpadala sa loob ng 24 na oras. Tiniyak ng cartel na kaya nila, pero pagkatapos ay nakatanggap sila ng tawag mula kay John. Hinihiling sa kanya na huwag mag-supply kay Mila. Naiirita ang cartel sa mag-asawang ito. Hindi bale kay John, si Mila ang pinakamalaking kliyente. Biglang dumating sa pinto, naputol ang supply. Hindi na niya kaya. Sinabi ni Mila na maghintay pa siya ng kaunti. Malapit nang dumating ang kargamento mula sa Colombia. Sinabi ng kliyente na mas malala pa. Sinimulan ng agawin ni Eric ang negosyo. Sinusubukang akitin ang mga kliyente ni Mila. Alam ni Mila na hindi na siya maaaring maghintay. Kung hindi, tiyak na aagawin ni Eric ang teritoryo. Nagde-deliver pa rin si Teresa sa maliliit na kliyente. Ngayon, ang kliyente ay isang abogado. Interesadong nagtanong si Teresa kung maaari ba siyang magproseso ng legal na imigrasyon. Sabi ng abogado, oo naman, iyon ang trabaho ko, pero mataas ang presyo. Si James din, pinagmamadali ng mga kliyente niya hanggang sa mamatay. At ngayon, maraming chismis na kumakalat na. Naghiwalay na raw sina John at Mila, at hindi na raw nakakakuha ng supply si Mila. Gusto raw ni James na patayin si Eric para magpakita ng lakas sa iba. Sabi ni Mila, hindi pa raw ito ang tamang panahon. Nakahinga ng maluwag ang dalawa. Dumating na raw ang supply mula sa Colombia. Para masiguro ang kaligtasan, pinapapunta ni Mila si James para kunin mismo ang supply. Kaka-rating lang ni Teresa galing sa pagde-deliver, pinasama siya ni Mila kay James para kunin ang supply. Nang makita ni Teresa ang mga tauhan na may dalang baril, alam niyang napakahalaga ng pagkuha ng supply na ito. Si James talaga ang naging guro ni Teresa sa daan, na nagbahagi ng karanasan sa kanya, at hinubog ang katatagan sa kanyang puso. Nalaman ni John na darating ang kargamento mula Colombia sa Dallas. Agad siyang nagpadala ng mga tauhan para sabutahehin ang transaksyon. Pumunta si James at dalawang kasama sa paradahan para sa transaksyon. Hindi nagtagal, dumating ang 3 truck sa tamang oras. Habang kinikilatis ni James ang kargamento, maingat na nagmamasid si Teresa sa paligid. Sa pamamagitan ng rearview mirror, nakita niyang may ilang taong nagtatago. Napansin din ng mga tauhan na may mali. Sinabihan si Teresa na tumahimik at binigyan siya ng baril na may 6 na bala. Sa mga di inaasahang pangyayari, masyado ng maraming beses nalagay sa alanganin ang buhay ni Teresa kamakailan. Sa isang iglap, nag-isip siya ng malalim nang biglang sumulpot ang ilang sasakyan ng pulis. Agad na nagpaputok ng baril ang mga tauhan para bigyang babala si James, at narinig ng mga nagde-deliver ang ingay. Nagsimula rin silang maghanap ng matataguan at gumanti ng putok. Agad na umalingaw-ngaw ang putukan sa parking lot dahil hindi na kaya pang lumaban. Unang tumalon ang mga tauhan sa rehas pababa sa ikalawang palapag. Tumakbo si James para puntahan si Teresa. Isa-isa ring nabaril ang mga nagde-deliver. Pinaandar ang sasakyan at nagsimulang tumakas. Wala nang nagawa sina Teresa at James kundi tumalon pababa sa ikalawang palapag. Tumakas silang 3 sa lugar dahil sa pagtataksil ni John. Nalaman na ng pulis ang detalye ng transaksyon sa pagitan ng Colombia at naglagay ng patibong si Mila sa parking lot para hulihin ang tagapaghatid. Walang makakatakas sa isang iglap. Lahat ng nagbibenta ng droga ay binaril ng pulis sa lugar. Hindi na makukuha ni Mila ang kargamento. Naghiwalay sina James at ang dalawa at tumakbo. Nakita ng patrol car si Teresa. Mabilis na hinubad ni Teresa ang kanyang jacket at itinapon sa basurahan. Itinali ang buhok at nakisalamuha sa mga tao para makaiwas. Sumama ang patrol car sa isang grupo ng turista para makatakas. Si DM ay tumatakbo pa rin ng pagkahaba-haba. Si Teresa naman ay tumatakas ng buong tapang. Nag-aalala sa kaligtasan ni DM nang makita ang patrol car. Kusa siyang nakipaglaro sa cute na aso at bumalik sa sasakyan. Pagkaalis ng patrol car, sumakay na rin si James sa bus. Nang makatiyak na ligtas, kinontak niya si Teresa. Nagkita silang dalawa sa susunod na hintuan ng bus. Sa wakas, nakatakas ng ligtas. Si Brenda naman ay naging isang maliit na drug retailer. Araw-araw abala sa pagbebenta, wala man lang oras para sunduin ang anak niya. Hinahayaan niyang magbus mag-isa ang bata. Pinapanood ni Mila ang balita tungkol sa aksyon ng Drug Enforcement Administration. Nang malaman niyang nawala ang kargamento, biglang bumagsak ang loob ni Mila. Si Chris naman,
tuwang-tuwa na nagulat ng matagumpay na plano. Nakumpiska na ang lahat ng kargamento mula sa Colombia. Nagpapasalamat ang gobyerno ng Amerika sa impormasyon ni John. Nakakatulong ito para mapabuti ang kanyang imahe sa politika. Pauwi na, nakita ni Teresa ang maraming Mexicanong bumababa mula sa isang bus. Alam niyang lahat sila ay mga iligal na imigrante. Dahil dinala sila ng mga smuggler, pumasok siya sa meeting point. Sinalubong siya ng isang pastor. Tinanong ni Teresa kung tinutulungan niya ba ang mga Mexicano. Ang iligal na imigrasyon ay hindi itinanggi ng pastor. Ngunit nakita na ni Teresa ang tunay na sitwasyon dito. Napilitan si Mila na tawagan ang kanyang pinakamalaking kliyente para sabihin sa kanya na naantala ang isang kargamento. Nawalan na ng pasensya ang kliyente. Sinabi kay Mila na sa kasalukuyang sitwasyon, pumayag na lang si Mila. Sinimulan na ni Eric na mag-supply. Ninakaw ang pinakamalaking kliyente ni Mila. Alam ni Mila na hindi na siya pwedeng maghintay. Kung hindi, siguradong aagawin ni Eric ang kanyang teritoryo. Naghanda si Mila na humiling sa Colombia na magpadala ng isa pang kargamento. Pero kailangan muna nating bayaran ang $5 milyong na nawalang kargamento noon. May nagmungkahi dahil mahalaga si Teresa kay John. Ipagbili natin siya kay John sa halagang $5 milyong. Pagkatapos, gamitin natin ang pera para bayaran ang Colombia, at babalik na sa normal ang negosyo. Nag-isip si Mila ng kaunti. Sa ngayon, ito lang ang paraan. Ang isang drug lord ay napunta sa sitwasyon na walang panindang may benta. Isa-isang umalis ang kanyang mga tauhan at nagsimulang kumuha ng paninda kay Eric. Pumunta pa nga para bumili ng isang brick ng droga at natuklasan ang napakataas na kalidad sa napakamurang halaga. Alam ni Mila na sinasamantala ni Eric ang pagkakataon para agawin ang kanyang merkado. Dahil sa apurahang sitwasyon, kinailangan ni Mila na tawagan si John. Nang balak niyang ialok si Teresa kapalit ng droga, sinabi ni John sa kanya na nagpadala siya ng isang truck ng kargamento para sa kanya. Ilang oras na lang ay darating na ito, isang napakalaking sorpresa. Hindi na binanggit ni Mila ang tungkol kay Teresa at sinabi na lang niya na sinasamantala ni Eric ang pagkakataon para agawin ang teritoryo. Pagkatapos ibaba ang telepono, napagtanto ni Mila na walang magandang intensyon si John. Gusto lang magpadala ng isang truck ng kargamento at ipaalam sa Drug Enforcement Administration para kumpiskahin, para muling mapataas ang suporta ng gobyerno ng Amerika, at para mawalan ng kredibilidad si Mila sa kanyang mga kliyente. Sinabi ni Mila kay James na kailangan nilang matagumpay na matanggap ang kargamento sa pagkakataong ito. Kung hindi, malalagot tayo. Isang drug mule na kasama ni Teresa ang nagkaroon ng mataas na lagnat. Alam niya na kailangan niyang bumili ng gamot. Ang kanyang mga tauhan ay naiinip na dahil kinukulit sila ng mga kliyente. Isinulat niya ang address ng pamilyar na Botica at hinayaan si Teresa na bumili mag-isa. Pumunta si Teresa sa malaking Botica at nagkataong nakita muli ang kanyang ninong. Sinabi ng ninang mo noong nakaraan, akala ko isa kang taga Bureau of Immigration, kaya hindi ko sinabi sa'yo ang totoo. Sinabi mo noon na gusto mong bumalik sa Mexico para kumuha ng isang bagay na napakahalaga. Kung kailangan mo, matutulungan kita. Samantalahin mo ang pagkakataong lumabas pagkatapos bumili ng gamot. Hindi bumalik si Teresa. Sa halip, hinanap niya ang abogadong nakilala niya noong nagde-deliver siya noon para pag-usapan ang tungkol sa proseso ng imigrasyon. Sinabi sa kanya ng abogado, kung gusto mong magkaroon ng legal na status ng imigrasyon, kailangan mo ng at least $30,000 bawat isa. Naging utak ng maliit na grupo na ito si Brenda, at naging tauhan naman niya si Mataba. Sumunod ka sa utos ni Teresa. Hanapin mo si Brenda at sabihin mo sa kanya tungkol sa pagproseso. Agad na sinabi ni Brenda kay Matabang magbigay ng pera, at hahanap na lang siya ng paraan para sa balanse. Si James at ang ilan niyang tauhan ay nagmaneho ng 2 sasakyan para kunin ang kargamento. Pero pagdating nila, natuklasan nilang ang truck na may kargamento na ipinadala ni John ay muling kinumpiska ng Anti-Drug Enforcement Agency. Talagang kainahinala ito. Agad na ipinaalam ni James sa kanyang mga tauhan na naghihintay. Huwag kayong kikilos. Nakita nila ang truck na may droga na matagal na nilang inaasam. Nasa harap na nila, pero wala silang magawa kundi umalis. Nasa bingit na si Mila. Ang iniisip na lang niya ay kung kailan darating ang susunod na kargamento ni John. Sinimulan ni John na umiwas at magpaliban. Narinig ito ni Chris at napahalakhak sa tuwa. Kahit na sinsero ang sinasabi ni John, ang 2 sunod-sunod na kargamento na nagkaproblema ay nagdulot kay Mila na maghinala na may ginagawang kalokohan si John.
Tuluyan nang nawalan ng supply si Mila. Wala siyang ibang magawa kundi hanapin ang kontak ng korporasyon ng Colombia sa Amerika at humiling na magpadala ng isa pang kargamento. Gamit ang perang nakumpiska sa nakaraang kargamento, babayaran daw sa susunod na pagkakataon matapos tanggihan si Mila. Kaya ang tanging paraan ay papuntahin si James sa bahay para kunin ang pambayad sa Colombia, kumpara sa pagtatago ng pera sa pamamagitan ng paghukay at pagbaon. Medyo mas magaling si Mila. Bumili siya ng isang lote. Kinuha ni na James at Teresa ang $5 million na nakatago sa loob. Habang pabalik sa daan, napansin ni James na may sumusunod na sasakyan sa likod. Bago pa man siya makapag-react, may hamarang na ring sasakyan sa harap. Dalawang lalaking nakamaskara ang lumabas at nagpaputok ng baril. Sina James at Teresa ay napayakap na lang sa loob ng kotse. Hindi sila naglakas loob na gumalaw. Dalawa pang tao mula sa likod na kotse ang bumaba. Nagsimula silang magpaputok sa likod ng kotse. Buti na lang, dumating na ang lihim na suportang inayos ni James. Nagbarilan ng dalawang panig sa kalye. Binuksan ng mga nakamaskara ang likod ng kotse at kinuha ang dalawang bag ng pera. Nang magtatangka na silang tumakas, lumabas si James sa kotse. Pinabagsak ang isa at nabawi ang isang bag ng pera. Ngayon, ang natitirang yaman na lang ay $2.5 milyong. Nakita ni Tessa na binaril ang nakamaskarang lalaki. Napansin niya na ang tato sa braso nito ay katulad ng tato sa braso ng tauhan ni Eric noong araw na iyon. Kaya pala, kinabukasan, dahil nakatanggap siya ng tawag mula kay Eric, sila palang dalawa ang nagkaisa para nakawan si Mila. Kinagabihan, tinawagan ni John si Mila, at nag-usap silang dalawa ng matagal. Ang totoo, ginawa ni John ang lahat ng ito para lang kay Mila, para mapilitan siyang lumapit at magmakaawa sa kanya o bumalik sa Mexico, para maging isang mabuting asawa at manugang. Medyo naantig si Mila, pero nagdesisyon pa rin siyang lutasin ang mga problema niya ng mag-isa. Sa ngayon, kaya tinawagan ulit ni Mila si James. Noong nakaraan, sinabi ni James na may isang kargamento na 25 kilo sa Florida. Naghahanap ng mga bibili. Kahit hindi marami, sapat na para makaraos. Pero hindi bibilhin gamit ang pera. Nagdesisyon si Mila na ay pa-contact kay James ang nagbebenta. Nagplano silang nakawan ito. Kaya't alas 4 ng madaling araw, ginaising ni James si Teresa na natutulog. Naghihintay na si Mila sa labas. Inutusan si Teresa na sumama kay James para kumilos. Madaling araw, dumating ang nagbebenta mula sa Florida sakay ng pribadong eroplano. Pagkababa pa lang ng eroplano, nag-report na ang mga tauhan ni James. Masiglang binati sila ni James, pagkatapos ay sinimulan ni James na suriin ang mga gamit. Nalaman na ang mga drug ang ito ay nakuha mula sa mga tiwaling pulis. Talagang napakataas ng kalidad. Agad na binuksan ni James ang isang bag ng pera. Tuwang-tuwa ang ilang nagbebenta, at pagkatapos ay maayos na nakumpleto ang transaksyon. Umalis ang nagbebenta dala ang malita na may nakakabit na tracking device. Pagkaalis nila, nagsimulang sumubaybay si James. Pumaharurot ang dalawang sasakyan para habulin ang nagbebenta. Sinamantala ng kulot ang pagkakataon para tumakas. Si Ryan naman, pinasakay ang kanyang tauhan sa sasakyan at tinawagan si Teresa. May isa pang nakaligtas. Malamang na bumalik na siya sa hotel. Pumunta ka agad sa silid ng hotel. Kung makita mo ang kulot, ipaalam mo agad sa akin. Yung kulot, nanginginig na bumalik sa kwarto. Balak sanang tumawag sa amo niya. Pero biglang sumulpot si Teresa at tinutukan siya ng baril. Nagsasalita pa rin ng marami yung kulot. Nagbago ang isip ni Teresa at gusto na niyang umalis agad ito. Nakita ng kulot na tensyonado si Teresa, kaya sinamantala niya ang pagkakataon para agawin ang baril. Sa huli, ilang putok ng baril ang tumapos sa buhay ng kulot. Labis na nataranta si Teresa at dali-daling bumaba ng hagdan para tumakas sa maliit na pinto. Nagkita sila ni James na papunta na rin doon. Nang malaman ni James na nagawa na naman ni Teresa na patayin yung kulot, nagulat din ako. Unang beses palang bumaril si Teresa. Hindi niya matanggap ang katotohanan sa loob ng ilang panahon. Pagbalik sa bodega, sinimulan ni Mila na payuhan si Teresa. Sinabihan niya itong bumawi. Pero ang barilan na ito sa araw ay agad na ibalita, at ibinalita na nakita ng isang kasambahay ang mukha ng sospek, si James, at hiniling kay Teresa na sabihin ang impormasyon ng kasambahay. Kahit na paulit-ulit na ipinaliwanag ni Teresa na walang sasabihin ang kasambahay, nagdesisyon pa rin sina Mila at James na patayin ang kasambahay. Para maiwasan ang gulo, agad na kinontak ni James ang pulis na impormante. Nahanap ang address ng katulong. Ang hindi inaasahan ay, ang tatlong nagbebenta na iyon ay mayroon ding amo. Bago pumunta,
Sinabi nila sa amo nila na makikipagtransaksyon sila kay James. Tinawagan ng amo si James ng sarilinan, nagkunwari na walang alam. Sinabi na pagkatapos ng transaksyon, umalis na raw ang tatlo. Sabi ng amo na hindi niya patatawarin ang salarin. Pupunta raw siya agad sa Dallas. Pinagsabihan si James na magpahinga ng mabuti si Teresa. Matapos ang lahat ng nangyari, kailangan mong ayusin ang iyong isipan. Pero nagdesisyon siyang iligtas ang inosenteng katulong na iyon. Kaya kinuha niya ang screwdriver at pinaandar ang lumang sasakyan. Base sa ID ng katulong noon. Nang pumunta si Mila sa address niya, mayroon siyang droga, hindi man marami, pero sapat na para sa ilang panahon. Ibinigay niya ang droga sa pinakamalaking customer. Nagulat ang customer. Hindi alam kung saan galing ang droga. Nang dumating si Eric para maghatid, ilang malamig na baril ang nakatutok sa kanya. Lumabas si Mila at sinabi kay Eric na mayroon na siyang bibilhin kaya umalis na siya. Dahil mayroon ng kasunduan, napilitan si Eric na paalisin ang kanyang mga tauhan. Pumunta si Teresa sa address ng katulong. Nang makita ng katulong si Teresa, labis siyang nag-alala. Sinikap ni Teresa na magpaliwanag, "Narito ako para iligtas kayo. Kung hindi kayo aalis agad, huli na ang lahat. Tiyak na hahanapin kayo ng mga drug dealer na iyon." Pagkatapos ng ilang kumbinsihan, napilitan ng katulong na pumayag na iuwi ang kanyang anak sa kanilang probinsya sa Mexico. Napakahirap nilang magsimula ng buhay sa Amerika. Ngayon, dahil kay Teresa, kailangan nilang bumalik. Kasabay nito, dumating na si James sa address ng katulong. Pagpasok sa silid, nakita kong wala ng tao. Pumunta si James sa silid ng seguridad at tinakat ang manager para makita ang CCTV. Nakita niyang isinama ni Teresa ang katulong niya at ang pamilya nito. Isinasama ni Teresa ang katulong niya at ang anak nito sa border crossing ng ninong niya. Hindi niya alam na palihim na naglagay si James ng tracking device sa lahat ng sasakyan. Binibilisan niya ang paghabol sa kanya. Ibebenta ni Mila ang droga at ang natitirang 2.5 milyon. Sapat na pera para bayaran ang korporasyon pagkatapos magtanong. Matagal nang alam ni John na ang korporasyon ang nagsusupply sa kanya. Kaya sigurado siyang ipinagkanulo ni John ang dalawa niyang kargamento. At nakipagsabuatan pa kay Eric para gipitin siya. Pero hindi na mahalaga yun ngayon. Pumayag na ang korporasyon na mag-supply sa kanya ng maraming produkto. Tinawagan ni Mila si James at inutusan siyang alisin ang katulong para maiwasan ang gulo. Nalaman niyang nagpunta na ang pinuno ng tatlong yun. Kaya sinabihan niya si James na ayusin ang pagkikita nila. Pumunta si Teresa at ang iba pa sa simbahan para makita ang kanilang ninong. Yung amo niyo, ibinalik pala silang tatlo sa Mexico. Si Teresa pala, gusto ring samantalahin yung pagkakataon para kunin yung notebook. Samantala, nakipagkita si Mila sa drug lord. Ginamit ni Mila yung borrowed knife tactic, ibinigay yung pangalan ni Eric sa drug lord. Akala ni Mila, napakagaling ng plano niya. Hindi niya akalain na pupuntahan ni Eric yung drug lord at papatayin. Kinutya pa niya yung napakababaw na paraan ni Mila. Si Vin naman, hinahabol pa rin yung sasakyan ni Teresa. Pero napansin niyang hinihila pala ito ng tow truck. Tinawagan ni Teresa si Brenda para magpalit ng sasakyan para makapunta sa border crossing point. Si Teresa, yung katulong, at yung anak niya, pumunta sa border crossing point. Dinala sila ng gabay sa isang maliit na bodega. Binuksan ang pinto sa sahig at sinabihan silang dumaan sa tunnel para makatawid ng hangganan. Sa puntong ito, tumawag si James at sinabihan si Teresa na huwag gumawa ng kalokohan. Hindi pa niya sinasabi kay Mila na dinala niya ang katulong. Basta ibalik niya ang katulong, sisiguraduhin niyang walang sasabihin. Hindi pumayag si Tessa at sinabi kay James na hindi sila ipagkakanulo ng katulong. Sinabihan ni Tessa si Brenda na maghintay dito at babalik siya sa Mexico. Kapag nakuha na niya ang libro, babalik siya agad. Kaya't silang tatlo ay sabay na dumaan sa tunnel papuntang Mexico. Nagngalit siya at tinawagan si Mila para pag-alitan. May kasunduan sila sa grupo ni Mila, at ang pagpapadala ng tao para patayin si Eric ay paglabag sa kasunduan. Para sa kaligtasan ni Mila, sinabi niya sa kanya na bumalik agad sa Mexico. Maghintay hanggang makausap niya ang grupo. Pagkatapos, saka na lang bumalik. Natagpuan niya ang paradahan ng tow truck at nalaman na ang sasakyan ni Teresa ay hinayla sa harap ng simbahan. Sa oras na ito, si Teresa at ang tatlong kasama niya ay ligtas na nakatawid sa tunnel papuntang Mexico. Pero pagkalabas ng tunnel, tinutukan ng baril ng pamilya ng katulong si Teresa. Kahit nagmamakaawa ang katulong, sapilitang dinala si Teresa ng kanyang pamilya. Sinimulan ng ama ng katulong na tanungin si Teresa. Tinanong niya kung sino ang humahabol sa kanyang anak at apo. Isiniwalat ni Teresa na ang Mila Corporation. Nagulat ang ama. Siyempre,
Alam nila ang kilalang drug trafficking corporation na ito. Tiniyak ni Teresa na hindi malalaman ng mga tauhan ni Mila na nakabalik na sa Mexico ang katulong. Nagmakaawa muli ang katulong, ngunit determinado pa rin ang ama na patayin si Teresa. Hindi niya maaaring isugal ang buhay ng kanyang pamilya. Paano kung bumalik si Teresa at isumbong sila? Mapapahamak ang buong pamilya nila. Habang nag-uusap sila, nagpaalam si Teresa na mag-CCR at binuksan ang bintana sa likod. Naawa sa kanya ang anak ng katulong at binigyan siya ng susi ng kotse para makatakas si Teresa. Nagmadali si Teresa sa kotse, pinaandar ito, at tumakas. Wala ring nagawa si Mila kundi bumalik sa bahay nila sa Mexico. Pumunta si James sa simbahan at nakita ang kamera ng supermarket sa tapat. Binigyan niya ang empleyado ng malaking pera para panoorin ang CCTV at hanapin ang kotse ni Brenda. Agad nilang kinunan ng litrato at itinala ang plaka ng kotse. Sa pamamagitan ng impormante sa pulisya, nalaman nila ang address ni Brenda. Si Teresa, nagmamaneho ng mabilis, sa wakas ay nakarating sa Tullier kung saan siya tumakas mula sa Mexico. Dali-dali siyang pumasok sa banyo at sinimulang hanapin ng maigi kung saan nakatago ang notebook. Pero nakapagtataka, nawawala ang notebook. Sa gitna ng pagkabigo ni Teresa, pumasok ang may-ari at sinabing alam ko kung ano ang hinahanap mo. Noong nakaraang araw, nasira ang tubo ng tubig at natagpuan ko ito habang nagkukumpuni. Kunin mo na ito agad. Huwag mo akong idamay. Maingat na kinuha ni Teresa ang notebook at umalis doon. Dinala ni John si Mila sa isang party para magbigay ng magandang impresyon sa pamilya. Pagkatapos ng pagpapakitang ayos sa publiko, tinawagan ni John si Manuel, ang boss ng korporasyon. Pinag-usapan nila ang tungkol sa pagtatangka ni Mila na patayin si Eric, at kahit na nagkasundo sila sa huli, na huwag nang gumawa ng gulo, hindi pa rin sila masaya sa isa't isa. Pagkababa ng telepono, binigyan ni John si Mila ng ultimatum, na talikuran na ang negosyo at bumalik na sa Mexico. Kung hindi, sisirain niya ang lahat ng kay Mila at iiwanan itong walang-wala. Nahanap na ni James ang address ni Brenda, isang motel sa gilid ng daan. Nang buksan ng matabang lalaki ang pinto, sinipa siya ni James at natamba sa kama. Saka sinuntok ulit. Isa pang tauhan ang nagtutok ng baril sa kanila at pinilit silang sabihin kung nasaan si Brenda. Hindi rin alam ng dalawang tauhan kung ano ang nangyayari. Hindi nila maintindihan kung anong gulo na naman ang ginawa ni Brenda. Sinabi ni James kay Taba na tawagan si Brenda. Pagkatapos kumonekta ang telepono, inagaw niya ang telepono at tinanong kung nasaan si Teresa. Hindi talaga kilala ni Brenda kung sino si James kaya pinagalitan niya ito ng todo. Hindi na nakatiis si James at nagbanta na babarilin ang nanay ng kaibigan niya. Wala talagang pakialam si Brenda. Kung gusto niyang barilin, barilin niya. Dahil sa sinabi ko, natakot ng husto yung mataba at yung isa pa. Binaba agad ni Brenda yung telepono, at dahil dito, nainis din si James. Sa wakas, nakarating si Tessa sa pintuan ng tunnel. Babalik na kaya siya sa tunnel? Inip na si Brenda kakahintay. Sa wakas, dumating din si Tessa dala ang notebook. Sinabi ni Brenda sa kanya na may isang lalaking nagpunta sa tinitirhan ko. Alam agad ni Tessa na si James yun. Tumunog ang telepono ni James. Sinabi ni Tessa sa kanya na tumingin sa labas ng bintana. Nakarating na siya sa pintuan ng motel. Pagkakita pa lang, tinanong agad ni James kung nasaan yung katulong. Si Teresa ay ayaw magsalita, kaya si James, walang magawa, dinala na lang si Teresa pauwi. Sinulyapan ni James si Teresa at sinabi kay Mila na inayos na niya ang katulong. Hindi makapaniwala si Teresa na pinagtatakpan siya ni James. Walang pag-aalinlangan, bumalik si Mila sa club. Sinabi ni Mila kay James, na pagdesisyonan ko ng alisin si Eric. Nagulat si James dahil lumalaki na ang alitan sa pagitan ni Mila at John. Naghahanda ng simulan ni Mila ang pag-agaw ng kapangyarihan. Ang unang hakbang sa plano ay papuntahin si James para alisin si Eric. Ang layunin nito ay sasabihin sa susunod. Tinanggap ni James ang utos, umuwi para kunin ang sniper rifle, at nagsimula ng kumilos. Sa Sinaloa, ang huling Rolls Royce ni Mila ay naihatid na. Gaya ng dati, puno ng pera ang trunk. Pagkatapos, nakatanggap si Mila ng tawag. Ang apat na pamilya sa ilalim ni John ay matagumpay na nahikayat. Magtagumpay man o mabaygo ang pagpatay, tiyak na maghihiganti ang korporasyon. Inutusan ni Mila ang lahat sa bodega na lumikas, at lumipat sa bagong lokasyon. Sinamantala ni Teresa ang kaguluhan. Kumuha ng malaking bag ng droga at nagmaneho palabas ng bodega. Natagpuan niya si Brenda. Sinusuri pa rin ni Brenda ang impormasyon sa notebook pero walang anumang bakas. Hindi na interesado si Tessa sa mga bagay na yan ngayon. Gusto lang niyang makuha agad ang mga papeles ng imigrasyon para sa kanya at kay Brenda pati na sa anak ni Brenda.
Sabi ni Brenda, wala tayong sapat na pera. Kinuha ni Tessa ang droga at balak itong gamitin para magbayad ng utang. Natakot ng husto si Brenda. Ang magnakaw ng droga ni Mila ay tiyak na kamatayan. Pero wala na rin naman silang mawawala ngayon. Higit pa rito, mayroon silang alas sa kanilang kamay, ang notebook. Hindi natin kayang basahin ang notebook pero pwede natin itong ibenta sa mataas na halaga sa mga kalaban ni John. Sapat na para mabuhay tayo sa labas ng mansyon ni Eric James pagkatapos nito. Nakatuon ang sniper sa bawat isa. Tumunog ang doorbell at lumitaw si Brenda. Nagtataka si Eric kung sino siya. Inabot ni Brenda ang isang papel mula sa kwaderno. Tinanong ni Eric kung saan niya nakuha iyon. Sabi ni Brenda, makakatulong sa kanya ang impormasyong ito para bigyan si John ng malupit na dagok. Lalo pang nagtataka si Eric sa pagkatao niya. Pero nang malaman niyang galit din si Brenda kay John, pumayag si Eric at gusto lang niya ng tamang impormasyon. Bibilhin niya ang kwaderno. Pumunta si Teresa sa bahay ng abogado. Sinabi ng kliyente sa kanya na bilisan ng proseso. Nagdududa ang abogado kung kaya ba ni Teresa na magbayad ng $270,000. Direktang naglabas si Teresa ng 3 maliliit na pakete ng droga. Nanlaki ang mata ng abogado. Ang halagang ito ay higit pa sa $270,000. Agad niyang sinang-ayunan ng alok na ito. Tinawagan ni Eric si Manuel, ang pinuno, at sinabi sa kanya ang tungkol sa kwaderno. Alam ni Manuel si Glacier at alam niya ang pagkatao ni Brenna. Agad na napagtanto ni Eric ang pahinang ito. Nakatala dito ang 2 lihim na bodega ni John. Dahil hindi magkasundo si Manuel at John, nagpadala siya ng mga tauhan para kumpirmahin ito. Nagpaalam si Brenda na mag-CCR habang naghihintay, palihim siyang tumawag kay Teresa. Sinabi sa kanya na maayos ang lahat pero narinig ni Teresa ang huni ng ibon sa labas. Agad niyang napagtanto na gumagana ang kanyang panakot sa ibon. Sinabihan si Brenda na tumakbo agad. Pagbukas ni Brenda ng pinto ng banyo, nakahandusay na sa isang patak ng dugo ang bodyguard ni Eric. Nagsimula ng kumilos si James. Ang kanyang sniper rifle na may silencer. Tahimik na tinanggal ang bodyguard. Walang kamalay-malay si Eric na lumabas para tingnan ang mga ibong nag-iingay. Nakatutok na sa kanya ang sniper rifle ni James. Pagkatapos ay kinalabit ang gatilyo. Bumagsak si Eric sa lupa. Sinamantala ni Brenda ang pagkakataon para tumakas. Nagtataka si James kung bakit siya narito. Dahil alam niyang kaibigan siya ni Teresa, hindi niya siya sinaktan. Pagkatapos, lumapit siya kay Eric at hinarap ang naghihingalong si Eric. Itinaas niya ang baril at binaril sa ulo. Nakakita siya ng isang pahina sa kwaderno sa kamay ni Eric. Nagpapanik na bumalik si Brenda sa motel. Hindi lang siya nakakuha ng pera, nagkaproblema pa siya. Si Teresa naman, determinado pa ring bumalik sa Mexico dahil kapag nabunyag ang lahat, tiyak na mawawalan sila ng buhay. Kaya, humanap silang 3 ng guide para sumakay sa bus papuntang Mexico. Nagsimula na ring maghiganti ang grupo sa kanila, base sa nakita ni Eric sa papel. Natunton nila ang isa sa mga sikretong bodega ni John. Pinatay nila ang lahat ng tao sa loob, at kinuha ang droga at pera sa bus ni na Teresa at Brenda. Sinimulan nilang suriin ang impormasyon sa notebook. Sa huli, natuklasan nila na ang mga numerong ito ay longitude at latitude. Marahil ay kung saan itinago ni John ang droga at pera. Mabilis na nakarating kay John ang balita na sinalakay ang 2 niyang bodega. Sinuri ng mga tauhan niya at mga tauhan niya. Lahat ng tao sa loob ay patay na. Pero isang sugatang umaatake ang hindi dinala. Sa puntong ito, nalaman ni John na ang korporasyon ang may kagagawan. Ngayon ang mahalagang panahon ng eleksyon. Hindi maaaring magkaroon ng anumang gulo pagkatapos sirain ang 2 bodega. Medyo nasiyahan si Manuel. Sa puntong ito, dumating din si Mila. Nang makita ni Manuel si Mila, hindi siya makapaniwala. Pinatay mo si Eric ko, tapos naglakas loob ka pang pumunta rito. Pero ginamit ni Mila ang taktikang ito para samantalahin si Manuel. Gusto niyang isipin nito na si John ang may kagagawan at gagantay ito. Si John ay kasalukuyang nasa gitna ng kampanya, at ang pinakakinatatakutan niya ay ang digmaan. Kapag sumiklab ang digmaan, mabubunyag ang pagiging drug lord niya. Ang alitan sa pagitan ko at niya ay hindi na maayos. Sasamantalahin ko ang takot niya para kunin ang buong negosyo niya. Pagkatapos, makikipag-alyansa ako sa iyo para kumita tayo ng sabay. May isa kang pinakamahalagang tauhan na nahuli ng Drug Enforcement Agency. Ipapadala na siya sa Amerika at makukulong habang buhay. Ako ang may gawa kay Eric. Pero may iligtas ko ang tauhan mo para makabawi sa'yo. Nalaman ko na kung saan siya nagtatago, sa isang safe house. Agad na pumayag si Manuel, at mabilis silang nagkasundo. Kumilos na si Mila.
Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dukutin ang isang ahente ng Drug Enforcement Administration at labis itong pahirapan para makuha ang eksaktong address ng safe house kung saan nakakulong ang tauhan ni Manuel. Pero dahil sa asawa ng pulis na inatasan sa safe house, ang pulis na takot sa asawa niya ay tumangging magsalita dahil delikado. Dahil walang nakuha, binaril siya ng tauhan. Nakita ng pribadong pulis na umabot na sa ganito ang sitwasyon, kaya kinuha niya ang cellphone ng pulis at nagpadala ng mensahe sa asawa nito. Kasabay nito, bumalik sina Tejeza at Brenda sa Mexico para ibigay ang anak kay. Naghanda ang pinsan nilang dalawa na pumunta sa koordinatong nakasulat sa libro para tingnan. Baka may makita silang pera. Kaya minaneho nila ang sasakyan ng pinsan nila papunta sa destinasyon. Ginabayan sila patungo sa mga koordinasyon pero walang laman ang lugar. Pero dati raw may boss na nagtatago ng pera sa ilalim ng lupa at talagang ang nakakita sila ng mga upos ng sigarilyo sa paanan. Sinundan nila ang mga upos at nakakita ng isang tubo na nakakandado. Sinira ni Teresa ang kandado at pumasok sa loob ng tubo. Binuksan niya ang isang pinto na kinakalawang pero napansin niyang walang pera sa loob, kundi puro bangkay. Natakot silang dalawa at tumakbo palayo. Hindi pa rin sila makapaniwala sa nakita nila. Lumitaw ang mga tauhan na nagbabantay at sapilitang kinuha silang dalawa. Nagbabalita pa rin tungkol sa pag-atake. Malapit na ang eleksyon ng gobernador. Hindi pwedeng sumagot si John ng hayagan. Alam na niya na nagkaise sina Mila at Manuel, kaya't pinapanta niya ang isang tao para makipag-usap kay Mila. Pero sa puntong ito, si Mila ayaw nang makipag-usap, kaya't dinakip niya agad ang taong ipinadala ni John sa asawa ng pulis na biktima na nagbabantay. Pumunta ang mga tauhan ni Manuel sa safe house, nakatanggap ng text ang telepono niya. Akala niya text iyon ng asawa niya, kaya't nag-reply siya. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa signal ng telepono, natukoy ni James ang lokasyon ng safe house. Dinala ng mga tauhan si Teresa at Brenda sa harap ng pinuno. Hindi naniniwala ang pinuno na naligaw lang sila. Alam ni Teresa na hindi na niya may tatago, kaya ipinakita niya sa pinuno ang isang papel mula sa kwaderno. Sinabi niya sa kanya, nasa amin ang kwadernong kinatatakutan ni John. Agad na sinenyasan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na kunin ang batuta at kuryentehin sila. Nawalan ng malay sina Brenda at Teresa, at nang magising sila, nalaman na ng pinuno ang pagkatao nilang dalawa. Muling nagsinungaling si Teresa, kung hindi nyo kami pakakawalan, agad-agad, ipinadala ng kaibigan ko sa media, at ang ahensya laban sa droga, walang ibang magawa ang tunay na drug lord. Handa nang magbayad para makuha ang notebook at palayain sila. Pero pagkalabas pa lang, ang mga tauhan ng drug lord nalaman ng impormasyon tungkol sa pinsan at anak ni Brenda. Gagamitin nila ito para takutin sila at hindi sila pakakawalan. Kaya nahuli si Brenda, si Teresa lang ang nakatakas ng mag-isa. Samantala, tinawag ni Mila ang 4 na pamilya na tauhan ni John. Iminumungkahi ko sa lahat na sumama sa akin mula ngayon. Nangangako akong bibigyan sila ng mas mataas na kita at karampatang respeto. Ang 4 na pamilya na matagal nang hindi nasisiyahan kay John ay sasama na sa akin. Si Mila ay nagtatrabaho ng mag-isa kasama ang kanyang mga tauhan sa ligtas na bahay ng Drug Enforcement Administration. Ang lahat ay nakasuot ng mga maskara ng bungo, kompleto sa armas, at nagsimulang kumilos. Naghanda silang sumalakay para iligtas ang mga tauhan ni Manuel. Natuklasan ng pulisya ang kanilang mga bakas sa pamamagitan ng CCTV. Agad silang tumayo para makipaglaban kasama ang isang grupo ni James na sumugod papasok. Nagmadaling mag-report sa mga nakatataas ang mga pulis. Kukuha pa lang sana ng armas, pero lahat ng signal sa paligid ay nablock na. Nagsimulang magpaputok ang mga tauhan, at sunod-sunod na bumagsak ang mga pulis. Si Rieng mismo ang lumapit sa selda at ginamit ang kanyang baril para patumbahin ang 6 na pulis na nagbabantay. Dahil sa kanyang brutal na pamamaraan, natakot ang mga pulis. Pagkatapos, naghagis siya ng granada, at lahat ng pulis sa labas ng selda ay napaslang. Nagsimulang magpaputok ang mga tauhan sa pintuan ng selda. Iniligtas ang mga tauhan ni Manuel habang pabalik na sila. Tumawag agad kay Manuel para iulat ang matagumpay na operasyon. Nang marinig ni Manuel ang boses ng kanyang tauhan, tuwang-tuwa siya. Sa mga sandaling ito, hinahabol pa rin si Teresa ng mga drug trafficker. Sa gitna ng matinding putukan, nawalan ng kontrol si Teresa sa sasakyan at bumaliktad ito sa gilid ng kalsada. Bago pa man siya makalabas, dumating na ang mga tauhan. Agad siyang dinala sa harap ng mga tauhan ni John, Potter at Scarface. Labis na nag-alala si Teresa dahil si Scarface ang lalaking gumahasa sa kanya noon. Hindi niya akalaing nakaligtas pa pala ito at nailigtas pa. Tapos biglang sumulpot si John at pinilit siyang ituro kung saan nakatago ang libro. Nagpulong muli ang 4 na pamilya kasama si Mila,
pero hindi nila inaasahan na may pulis na makakakita sa kanila. Agad na tinawagan ng pulis si John para iulat ang sitwasyon. Agad na naghinala si John na may kakaiba dahil palihim silang nagkita-kita. Agad na naghanda si John para pumunta doon. Binigyan niya si Teresa ng isang oras para mag-isip. Kapag bumalik siya at hindi pa rin ito nagsalita, mamamatay si Teresa. Nagbabalita tungkol sa eleksyon ng gobernador ng Sinaloa. Nanood ng balita si Mila at ang 4 na pamilya habang nag-uusap tungkol sa negosyo. Kagabi, nailigtas ko ang mga tauhan ni Manuel, at nakipag-alyansa na rin ako sa grupo ng Colombia. Marami tayong makukuhang produkto, at kumpleto na rin ang shipping company na binili natin. Maganda ang kinabukasan. Sa puntong ito, pumasok si John, galit, at pinalayas ang ibang mga pamilya. Gusto niyang makipag-usap ng sarilinan kay Mila, pero hindi niya inaasahan na matutuklasan niya na. Hindi na niya kayang utusan ang mga taong ito ngayon. Sa nakangising mukha ni Mila, tinakot siya ni John, sinabing hindi niya alam ang ginagawa niya. Nagsalita siya ng masasakit na salita at umalis. Pagkatapos, dinala si Teresa para tanungin sa itaas. Pero sinamantala ni Teresa ang pagkakataon na walang nakatingin at sinipa ang kanyang maselang bahagi. Dali-dali siyang umakyat sa ikalawang palapag, isinara ang pinto, at kumuha ng bakal para ipagtanggol ang sarili. Pagpasok ni Scar, hinampas agad siya ng bakal. Nalaglag din ang baril niya. Pinulot ni Teresa ang baril at binaril agad si Scar. Pero hindi niya ginalaw si Potter dahil noong hinihiya siya ni Scar. Pinipigilan siya ni Potter dahil nagpapanggap na mabait si John. Kaya siya ang nahalal na gobernador ng Sinaloa. Habang nagdiriwang ang lahat, nagsimula ng maghiganti si John. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang gobernador para utusan ang koronel. Hilingin sa kanya na maglunsad ng aksyong militar. Lipulin ang 4 na pamilya. Mabilis na nagsimula ang aksyong militar. Katatapos lang ng pagpupulong, nagmaneho pa uwi sa bahay gamit ang Rolls-Royce na regalo ni Mila. Hinarang si John ng ilang sasakyang militar sa daan. Mabilis na bumaba ang mga sundalo at binaril ang mga bodyguard ni Don. Dinakip si Don sa lugar. Hindi rin nakatakas ang ibang pamilya. Ang mga sundalong may kumpletong armas ay nagmamaneho ng mga armored vehicle para atakihin ang bawat lugar. Sa ganitong paraan, kaluluklak pa lang ni Don, naglinis na agad. Ang alyansang kakabuo pa lang ni Mila, agad tumawag kay Mila. Sisalakay na si Don sa'yo. Sasanduan kita agad, sinabi ni Tessa kay Potter na magmaneho. Gusto niyang iligtas si Brenna. Sa puntong ito, tumunog ang telepono ni Potter. Pagbukas niya, balita mula kay Don na nagpapakilos ng mga sundalo para wasakin ang 4 na pamilya. Agad na unawaan ni Teresa na gusto niyang wasakin ang lahat para iwanang walang-wala si Mila. Agad siyang tumawag kay Mila. Nagulat si Mila nang marinig ang boses niya. Sabi ni Teresa, sisalakay na si John sa'yo. Kung gusto mong mabuhay, puntahan mo ako. Hindi ba't gusto mong malaman kung bakit ako hinahabol ni John? Dahil mayroon akong notebook na ibinigay sa akin ni Gesso. Naglalaman ito ng mga detalye ng lahat ng lokasyon ng bodega at mga kriminal na record ni. Sinabi ni John kay Mila na makipagkita kina Teresa at Brenda sa bukid kung saan sila nahuli. Sabi ni Potter, pamilyar ako sa bukid na iyon, papasukin kita sa likod. Tinanong ni Teresa kung bakit niya siya tinutulungan. Sabi ni Potter, kaibigan ko ang 4 na pamilya. Tingnan mo ang kinahinatnan nila. Siguradong hindi rin ako patatawarin ng kumag na si Ron. Sa gayon, nagkaroon si Teresa ng isang malakas na katulong. Kasabay nito, umalis na rin si James para sunduin si Mila at dalhin kay Teresa. Sa kanilang pagtakas, paano kaya nila gagantihan si John? Samahan niyo ako sa ikalawang bahagi ng pelikula.